familiar with the word or the Tagalog expression, bigyan ng partida. Nung mga bata pa kami, pag yung laro ay mayroong konting tagisan at may nananalo at hindi patas yung naglalaro, minsan yung mas malakas, sasabihin niya, laro tayo, bigyan kita ng partida. Partida is actually a Spanish word that has developed its own meaning in Tagalog. And one of those meanings has to do with giving an advantage to others in a game, especially those who might be disadvantaged in terms of height or resources or familiarity with the game. Like, if you are a champion Olympic runner, it does not make sense to run against a rookie, di ba? Kasi champion ka na. But just for fun, you can probably give him the advantage of starting off from a point of departure. Sa Kastila, punto de partida. That's about 10 meters ahead of you. Pauunahin na kita para naman patas. It's about being mindful of leveling the playing field in society. Well, today's readings are related to the concept of pagbibigay ng partida because you are conscious of the fact that the playing fields are often very unequal. I wonder if you've heard the joke about equality that says, all people are equal, but some are more equal than others. Kaya pala merong expression na all things being equal, na madalas hindi naman talaga. Kapag sinisikap na natin na i-level ang playing field, na patagin o pantayin ang pagtatakbuhan, ibig sabihin, hindi na pagpapantay lang ang layunin, kundi what in English we would call equity. Not equality, but equity. Yung pagiging patas. Paano mo aasahan na magkakaroon ng equal opportunities ang mga tao sa lipunan na hindi naman patas? At alam nyo, kapag pinalaki ka sa isang normal na pamilya, sa isang regular na pamilya, kapag inaruga ka at pinalaki kang responsable at mapagmahal, binigyan ka ng edukasyon, minsan akala natin lahat ng tao ay ganyan. We even project ourselves on other people. Kala natin, naranasan din nila ang naranasan mo. And then you discover, hindi pala. Maraming mga dehado sa mundong ito. May mga dehado na kagad bago pa man sila magsimula. Maraming estudyanteng kulang sa pagkain o sustansya ang katawan. Kaya, you should not be surprised kung mahina ang kanilang memory at comprehension. Ganoon din ang kanilang attention. I remember sa isang public school sa Angeles City, we discovered, nung nagpadala kami ng mga doktor at pinamedical check-up namin, ang mga batang papasok pa lang ng grade 1, na-discover ng doktor, about 20% of the pupils had hearing impairment. May diferensya sa pandinig because of ear infections na hindi na-address. And of course, dehado ka na kagad kung mahina ka sa pandinig. Kung minsan tatawagin pa nga silang bobo. Hindi na equality, kundi equity ang pinag-uusapan kapag inaalam na natin ang
mga sitwasyon o yung pinanggagalingan ng mga tao, kapag iniintindi na natin ang magkakaibang mga sitwasyon ng mga tao, ang background, ang kakayahan nila para maging mas patas ang labanan, patas ang laro, patas ang mga oportunidad para sa mga tao. It can involve adjusting resources, adjusting policies, or practices to ensure that everyone has a fair chance or at success, even if it means providing different levels of support or assistance to different individuals or groups. You know, sa mga Jewish people, ang Diyos na si Yahweh ay Diyos daw na walang favoritism. And we read about this in Deuteronomy chapter 10, verses 17 to 18. Sinasabi doon, ang Diyos, pinapanigan niya ang mga balo at ulila, ang mga migrante at mga dehado sa lipunan. So, akala ko ba walang favoritism? Aba, may pinapaboran din pala ang Diyos. Oo, meron. Pinapaboran niya yung dehado, yung dukha, yung nahuhuli, yung nasasantabi. Kaya pala sa Magnificat ni Mama Mary, nasabi niya, ibabagsak ang mga makapangyarihan at itataas ang nasa abang kalagayan. Ibabagsak ang nasa mataas, itataas ang nasa mababa. Hindi naman ibig sabihin para pagbaliktarin ng sitwasyon nila. No. Hindi naman yan gulong ng palad lang. Ginagawa lang na patas ng Panginoon ang katayuan ng mga tao. May mga taong masyadong mataas. Kailangan silang ibagsak. Kailangan silang ibagsak, hindi naman para sila'y maging mababa. Kailangan ding itaas ang nasa mababa. Kasi sa Diyos, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo, pantay-pantay lang ang dangal dahil lahat tayo tinawag niya para maging magkakapatid.